Huli sa Baseco, Maynila ang isang lalaking sangkot sa pagpatay at serya ng carnapping sa lungsod. Ang akusado nahuli pang gumagamit ng iligal na droga malapit lang sa presinto. Balita hatid ni Jomar Apresto. Sinalakay ng mga tauhan ng Baseco Police Station ang bahay na ito sa Maynila kung saan nagtatago raw ang subject ng operasyon na si alias Ismael. Ayon sa pulisya, sangkot siya sa insidente ng pagpatay at serye ng karnaping sa Baseco at iba pang bahagi ng Maynila. Meron silang kinanap dito na isang sedan and isang tok-tok na pagmamayari pa ng chairman ng Baseco. Tapos meron tong pinatay dito sa Block 15 last year po. Ninanap namin na matagal yan. It so happy, nagtago pala sa Delpan. Ilang beses namin doon pinuntahan, hindi namin nakuha. Ang target na sinilbihan ng warrant of arrest, nahuli pang gumagamit ng droga sa bahay na ilang metro lang ang layo mula sa isang presinto sa lugar. Kasama niyang nahuli ang isa pang lalaki na itinuturo na kasabwat niya sa paggamit ng iligal na droga. Nakuha sa operasyon ang 2 revolver, ilang sachet ng umano'y shabu, kutsilyo at isang susi ng kotse. Isa pang tinitignan namin angulo, yung mga series ng patayan dito. So isasubject natin yung 2 revolver na nakuha natin for ballistic comparison para ma-solve natin yung ibang mga murder case dito sa loob ng Baseco po. Mananatili muna sa kustodiya ng Baseco Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, paglabag sa Omnibus Election Code at paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pa silang pahayag sa ngayon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. "117 days na lang, eleksyon 2025 na. Pero nasa 6 na milyong opisyal ng balota ang hindi magagamit sa botohan. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Garcia sa panayam ng unang balita. Ipinatigil kasi ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota at gagawa ng mga bagong balota. Alinsunod po yan sa temporary restraining order ng Supreme Court tungkol sa desisyon ng COMELEC na i-disqualify o ideklarang nuisance ang ilang aspirant. Dahil sa TRO, kailangang ibalik sa balota ang pangalan ng isang senatorial aspirant at 4 na gustong tumakbo sa iba't ibang lokal na posisyon. Pero bago mag-reprint, kailangan munang ma-update ang candidates database, election management system, automated counting machine at consolidated canvassing system. Babaguhin din ang mahigit 1,000 ballot face templates at mga serialization nito. Maapektuhan din ang mga numero ng mga kandidato. Kapag nabago po ang candidates database at ang EMS, tsaka pa lamang marereprint ang balota. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magtatakda sa haba ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sa ilalim po ng Senate Bill 2816, magiging 4 na taon ang termino ng mga nasabing opisyal. Pinaboran niya ng 22 senador. Wala namang kumontra at nag-abstain. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Amy Marcos, makatutulong itong maipatupad ng mga opisyal ang kanilang mga pangmatagalang proyekto. Nakasaad din dito na hanggang 3 magkakasunod na termino lamang po pwedeng manilbihan ang mga opisyal sa parehong posisyon. Ang mga nakaupo ngayon sa pwesto mananatili sa serbisyo hanggang October 2027, kung kailan gagawin ang susunod na barangay at SK elections. Sa mga customer ng Maynilad, sa ilang lugar sa Metro Manila, Cavite at Rizal, mag-igib na po ng tubig. Halos 12 oras na mawawalan ng tubig sa ilang lugar simula po ngayong tanghali. Kabilang sa mga apektado ang ilang customer ng Maynilad sa Bacoor, Cavite City, Imos, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Tatagal po yan hanggang mamayang 11:59 p.m. Gayon din sa ilang bahagi ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Maynila, Navotas, Parañaque at Pasay. Tatagal naman hanggang 12:01 p.m. bukas ang maintenance activities ng Maynila sa ilang lugar sa Quezon City. Meron ng nakahandang stationary water tanks para sa mga nais magigib ng malinis na tubig.
Magsasagawa rin ng maintenance activity simula 10 p.m. bukas hanggang 4 a.m. sa Biyernes ang Manila Water. Kabilang sa mga apektado ng water service interruption ang ilang bahagi ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, Barangay Upper and Lower Bikutan sa Taguig, pati sa Barangay Ugong at Santa Lucia sa Pasig, at Barangay San Juan, Cainta sa Rizal at Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Pansamantala ring mawawala ng tubig sa Barangay 873, 876, 877 at 878 sa Maynila simula 11 p.m. bukas hanggang sa Biyernes ng umaga. Napirwisyo po ang ilang motorista sa Coronadal, South Cotabato dulot ng maulang panahon doon. Humambalang sa isang kalsada ang isang punong natumba. Naabala ang mga grupo ng mga residente, guro at ilang estudyante na pauwi na sana. Sinikap nilang makadaan ang ilan nilang kasama na nakamotorsiklo para makahingi po ng tulong sa barangay officials. Nagtagumpay naman po sila. Pagdating ng saklolo, agad pinagputol-putol ang puno tsaka inalis sa daan. Ligtas na nakauwi ang mga na-stranded na residente. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Coronadal at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay epekto ng easterlies. Patuloy namang umiiral sa Luzon ang hanging amihan. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Sarangani, South Cotabato, Davao Oriental at Davao Occidental. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang ilan pang panig ng bansa sa mga susunod na oras. Mababa naman ang syansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Miyerkules na itala po ang 15.5 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 16 degrees Celsius sa Baguio City, 19.7 degrees Celsius sa Tanay Rizal, habang 23.6 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Balita sa Kalumpit, Bulacan, 2 ang patay sa pagsalpok ng isang modern jeep sa isang tricycle na nahulog pa sa gilid ng tulay. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pinagtulungang i-rescue ng ilang residente ang mga pasahero ng isang modern jeep na nahulog sa gilid ng tulay sa Kalumpit, Bulacan. Duguan ng ilan na karamihan ay mga estudyante. Ang matandang lalaking ito na sakay ng tricycle, duguan din habang nire-rescue. Tsuhin siya ng babaeng ito na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa babae, mabilis ang mga pangyayari. Galing po kami district hospital, nagpa-check up po yung tsuhin ko. Tapos yun po, nung pauwi na kami, yun po, bigla na lang yung ganun nangyari. Biglaan lang po siya, bigla na lang siyang kasalubong, as in kasalubong na po namin siya. Iniinda niyang sakit ng katawan matapos gumulong sa kalsada. Pero hindi nakaligtas ang kanyang pinsan at driver ng tricycle na sinasakyan nila. Ayon sa nakasaksing si Jonald, nagulat na lang daw siya nang biglang mag-counterflow ang jeep. Nag-counterflow po kasi yung minibus na to eh. Nag-counterflow po siya, tapos di niya alam na may kasalubong. Yun na po yung, siguro nagulat din po siya, yung pagkakaliko niya ng gano'n. Nahagip niya po yung tricycle. Biyaheng San Fernando, Pampanga itong modern jeep na ito. At bagong aksidente ay yung kanang bahagi ng kalsadang ito ang binabaybay niya. At nang mawala ng kontrol, pinilit nitong ikabig sa kaliwa hanggang sa salpukin ang kasalubong na tricycle. Hanggang sa ganito na ang sinapit niya. Ayon sa Kalumpit Police, bukod sa 2 namatay, may 20 pang nasugatan. Kwento ng driver ng modern jeep, Nawalan po ng preno, yun lang po. Iniwas ko po sir, sinalagay ko po kung saan po siya maganda patigilin. Kaya binangga ko po yung sarili ko doon sa may para hindi po mano yung mga pasero ko. Sir, ano mga kasong kaharapin na ating suspect? Reckless imprudence resulting to homicide po and physical injury and damage to property po. Nasa pagamutan naman ng mga sugatan sa aksidente. Humingi po ako ng tawad sa kanila, pasensya na po sila at hindi ko naman po sinasadya. Sana mapatawad niyo ako. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Nandiyan yung VIP natin. Pinawala kami dito. Si Congresswoman. Hinarang ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang pick-up na yan. Dumaan kasi ito sa EDSA busway kahit hindi otorisado. Ang dahilan ng driver, convoy siya ng isa raw Congresswoman. Saglit nagbagal ang takbo ang pick-up nang hinga ng lisensya ang driver pero bigla ring humarurot at tumakas. Isang SUV naman na may government plate number ang sisitahin din sana nang dumaan sa EDSA busway. Pero humarurot din ito at nasagi pa ang kamay ng isang operatiba. Nakuha ng SAIC ng plate numbers ng 2 sasakyan.
Nakikipag-ugnayan na sila sa Land Transportation Office kaugnay sa mga insidente. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan po ang isang traffic enforcer matapos mabangga ng isang humaharurot na sasakyan sa Santa Maria, Bulacan. Chris, ano raw ang naging dahilan? Connie, puyat daw ang driver ng sasakyan kaya nagdire-diretso ito at nabangga ang traffic enforcer. Detalye niyan at iba pang mainit na balita dito sa Luzon, hatid ni Glam Caligdan Dizon ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa Santa Maria, Bulacan, kita ang biglang pagharurot ng isang multipurpose vehicle. Nasalpok nito ang traffic enforcer na si Salvador de la Cruz Jr. na nooy nasa intersection. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang traffic enforcer. Isinugod siya sa ospital. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Maria Traffic Management Office, puyat daw ang driver ng MPV mula sa biyahe galing Maynila. Inaresto siya at nahaharap sa karampatang reklamo. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa San Carlos, Pangasinan, naging sanhi umano ng pagkamatay ng isang trabahador ang kanyang ginamit sa trabaho. Sabado ng hapon nang makuryente si Vicente de Guzman habang nagwe-welding sa pinagtatrabaho ang sidecar at garong shop. Nadikit umano ang biktima sa ginamit na aparato. Dead on arrival siya sa ospital. Tinignan naman pong mabuti ng ating mga investigator, wala naman pong foul play, pure accidental po yung nangyari. Nagkaaregluhan naman ang may-ari ng shop at ang naulilang kaanak ng biktima. Arestado sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang tinaguriang most wanted ng Central Luzon dahil sa kasong murder. Halos 2 linggong minanmanan ang akusado bago tuloy ang maaresto sa pamamagitan ng arrest warrant. Siya ang itinuturong bumaril sa kanyang kabarangay na binawian ng buhay noong Hulyo. Nakadetain na siya sa City Police Station habang hinihintay ang commitment order ng korte. Wala siyang pahayag. Glam Caligdan Dizon ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Daet, Camarines Norte naman, pinaghahanap ng mga otoridad ang isang bata na tinangay ng malakas na agos habang naliligo sa ilog. Ayon sa mga kasama ng 10 taong gulang na bata, biglang lumakas ang agos kaya agad silang umahon. Hindi nila agad nakaahon ng bata at tuluyang tinangay ng tubig. Nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahong nararanasan sa iba't ibang lugar sa Camarines Norte ay epekto ng shear line. Ito na ang mabibilis na balita. 3 minor de edad na magkakapatid ang patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Santa Mesa, Maynila. Ayon sa karak na mga nasawi, natutulog sa ikalawang palapag ng bahay ang mga biktima na edad 7, 9 at 16 nang mangyari ang sunog. Ang kanilang nanay na nagtitinda sa labas, wala na raw nagawa nang makitang malaki na ang apoy. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago ito naapula. Tinatay ang aabot sa 30,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sa Quezon City, nasunog ang ilang bahay sa likod ng isang bus terminal sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa insidente. Dahil sa sunog, naantalang biyahe ng ilang bus sa terminal pati na ang daloy ng trapiko. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Doble dagok para sa pamilya ng OFW na nasawi sa Kuwait nang malamang maling bangkay pala ang naiuwi rito sa Pilipinas. Sabi po ng Department of Migrant Workers, bukas ay nakatakda pong maiuwi sa bansa ang totoong bangkay ni Jenny Alvarado. Balitang hatid ni Mariz Umali. Labis ang pagdadalamhati na magkakapatid nang dumating na ang kabaong galing Kuwait na may pangalan ng kanilang inang si Jenny Alvarado. Pero tila na doble ang kanilang pighati dahil nang buksan ang kabaong sa punerarya kung saan isa sa ilalim sana sa autopsy ang labi. Nung binuksan na yung muka, laking gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility.
dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Ang labi sa kabaong ay sa katrabaho ni Jenny na Nepali na kasama umano niyang na-suffocate, pati ang mga kasamahang dalawang Sri Lankan. Ayon sa pamilya ng biktima, ang sabi sa kanila ng amo ng kanilang ina, namatay si Jenny dahil sa suffocation sa pagsusunog ng uling. Pero kung ito raw ang ikinamatay ni Jenny at mga kasamahan, bakit daw napakaraming pasa at sugat ng Nepali na naiuwi rito? Yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang mga parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po, makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog or what. Tapos sa mga paa, meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, suffocation po ang ikinamatay. Hinala ng pamilya at maging ng grupong sandigan o samahan ng mga DH sa gitnang silangan, may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niyang mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na masusing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang mga naulila. Masakit po sa akin na namatay siya. Nakauwi ka doon, mag-get together tayo. Tapos yun na po pala yung get together namin na hindi na namin siya makakasama na nakahiga na po siya sa kapao. Sakit sa amin. Hindi namin matanggap nga ganun ang mangyayari. Turing na aking siyang anak nga panganay. Nakatakdang dumating ang tunay na labi ni Jenny rito sa bansa sa Huwebes. We have discussed the matter with them thoroughly and explained and also assured them of getting the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin. Bago pa man tayo makapagsuri, makapagpasya, whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, natanong si Vice President Sara Duterte kung kakandidado siya sa eleksyon 2028. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? We are seriously considering, ma'am. Sinabi yan ni Duterte sa kanyang pagbisita sa mga OFW sa Japan itong weekend. Hindi tinukoy ng bise kung para sa anong posisyon, pero paliwanag niya, hindi niya dapat magtuloy-tuloy ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Naniniwala raw siyang magiging maayos ang bansa kung mayroon itong direksyon at magkaisa ang mga tao. Dati na rin natanong si Duterte kaugnay sa pagtakbo sa susunod na presidential elections, pero sagot niya noon, tututukan niya muna ang kanyang trabaho bilang vice-presidente. No comment naman ang Malacanang sa bagong pahayag ng bise tungkol sa posibleng pagkandidato sa 2028 presidential elections. Hindi raw nagbago ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang tanungin kung nakaapekto ba sa posisyon ng Pangulo ang National Rally for Peace ng mga membro ng Iglesia ni Cristo nitong Lunes. Bago pa man inihain ang 3 impeachment complaints laban sa bise noong Disyembre, sinabi na ng Pangulo noong Nobyembre na hindi niya sinusuportahan ang isinusulong na impeachment laban kay VP Duterte. Maaksaya lang daw ang oras ng Kongreso at hindi naman anya makatutulong sa pagunlad ng buhay ng mga Pilipino. Suportado ni outgoing US Vice President Kamala Harris ang pagpapatuloy ng pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas, partikular sa mga issue sa West Philippine Sea. Yan ang pinag-usapan ni Harris at Pangulong Bongbong Marcos sa telepono kagabi ayon sa Presidential Communications Office. Muli raw pinahalagahan ni Harris ang relasyon ng dalawang bansa at sinabing critical ito para mapanatiling malaya at bukas ang Indo-Pacific region. Binigyang halaga rin ni Harris ang pagtatanggol sa international law sa kabila ng mga anyay mga panguudyok ng China sa South China Sea. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa anyay matibay na partnership ng Pilipinas at ng Amerika. Inimbitahan din ni Pangulong Marcos si Harris na muling bumisita sa Pilipinas.
Nilamon ng apoy ang bahay na yan sa barangay Nagsupotan sa San Juan, Ilocos Sur. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Ayon sa may-ari ng bahay, naiwan ng kanyang anak na nakasaksak ang charger ng cellphone nang pumunta sila sa paaralan. Tuluyang natupok ang bahay at wala nang naisalbang gamit ang pamilya. Wala naman nasaktan sa insidente dahil walang tao nang mangyari ang sunog. Nabigyan na sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ang lagi pong paalala ng Bureau of Fire Protection para iwas sunog, huwag iwanan kapag may nakasaksak na gamit. Alitan sa basketball court ang naging ugat daw sa pagpatay sa isang lalaki sa Bacoor, Cavite. Ang suspect na caretaker ng court umamin at sumuko sa pulisya. Balita hatid ni Bam Alegre. Tagpuan nakahandusay sa kalsada at may saksak sa dibdib ang lalaking ito sa Cyber Barangay San Nicolas 3 sa Bacoor, Cavite. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, nag-ugat ang krimen sa alitan sa basketball court. Actually, ang istorya nung stabbing incident natin, yung murder natin is may basketball court kasi. So yung suspect natin, ayaw niya siguro magpalaro ng basketball, pinadlock niya yung net. So itong victim natin gusto maglaro, umakyat sa taas. Then, nag-usap sila. Ibinigay naman ng suspect yung susi. Unfortunately, nung binigay yung susi, parang napagalitan pa yung suspect. Pagbaba ng victim, ang ginawa ng suspect, hinataw niya ng 2x2. Lumaban yung victim natin. So, hindi siya napuruhan. Ang ginawa ng suspect natin, umuwi, kumuha ng kutsilyo, sinaksak yung victim natin. One stab wound lang sa dibdib yung cause of death. Sumuko ang suspect na 63 years old na lalaki at caretaker ng pinag-aawayang basketball court. Dinala rin niya sa pulisya ang kris na isang uri ng patalim na ginamit niya para saksakin ng biktima. Aniya, nagdilim ang kanyang paningin dahil iniinsulto raw siya ng biktima. Nakakuha po ako ng gatong na gano'ng kahaba. Pinalo ko siya dito. Matapos noon, pabuno kami, yun nga, sugat ang tainga ko. So napunta ko sa isang area na may mga pako, kulungan ng manok. So, ang ginawa ko, inawat na kami, yung mga taga doon sa area. Tapos pumunta ko sa isang paggamutan para ipatahisan itong tainga ko sinabiak. Ang inisip ko kasi, baka pagkatanda ko pa, wala laban sa kanya. Ngayon nga lang, wala akong laban sa suntukan sa kanya. Inisip ko baka lalo niya kung diktikin pagka tumanda pa lalo ako . Ayon sa pulisya, sinampahan ng reklamong murder ang suspect. Ang murder ang kinaso natin given the fact na nagkaroon kasi siya ng lapse. Alam naman natin pag homicide, yung the heat of the argument, nagpatayan sila, so homicide yun. For this particular case, nagkaroon siya ng lapse na makapag-isip pa, nagkaroon pa siya ng lapse para makapagplano. Naulila ng biktima ang buntis niyang live-in partner at 2 taong gulang na anak. Sobrang bait po ng asawa ko talaga. Hindi ko po ma-explain kung gaano kabait yung asawa ko. Gentleman yan. Ang bait niyan para sa akin. Sobrang bait. Tapos, isang tao lang yung dahilan kung bakit nilalakasan ko yung loob ko. Kasi para sa mga anak namin. Isa sa ilalim sa inquest proceedings ang suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday mga mare at pare! Birthday at work para sa award-winning Sparkle Child star na si Ewan Micael. Sinorpresa si Ewan ng crew at co-star sa pagbibidahang kapuso movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Kabilang sina David Licauco, Betong Sumaya, Charis Solomon, Buboy Villar, Lizelle Lopez at Jay Ortega. All smiles naman ang Forever Young star sa natanggap na 12th birthday bash. Nag-enjoy rin si Ewan sa paglilibot sa Baluarte Zoo sa Ilocos Sur. Sinimulan na ng Valenzuela LGU ang kanilang Operation Timbangan para sa patas na pamimili roon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sabay-sabay na sinira ang mahigit 100 mga timbangan dito sa Valenzuela.
mapa-digital o analog na timbangan, sabay-sabay na sinira ng front loader para hindi na magamit. Ito yung mga timbangan na naipon sa loob ng 6 na buwan na hindi calibrated, walang selyo o maaaring depektibo. Ayon sa Valenzuela LGU, may lokal na ordinansa ang Valenzuela kung saan ang sino mang mahuhuli na mali ang timbangan o may problema sa timbangan, pagmumultahin ng 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Maaari pang masuspende o ma-revoke ang business license. Ayon naman kay Director Reggie Malyari ng Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI, maaaring magreklamo sa DTI kung hindi tama ang timbangan. Sa loob daw ng mga pamilihan ay meron din mga timbangan ng bayan na maaaring magamit ng mga mamimili. Connie, bukod sa pagsira ng mga depektibo, hindi calibrated o hindi selyadong mga timbangan, ay nag-ikot din ng Valenzuela LGU dito sa palengke para masigurong tapat ang presyo ng mga bilihin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa iba pang balita, hindi raw makapaniwala ang pamilya ng pinaslang na Pinay sa Slovenia sa sinapit ng anak sa kamay ng sariling asawa. Kwento sa atin dito sa GMA News ng mga magulang ni Marvil Facturan na sina Vilma at Utikio, maayos ang naging pakikitungo sa kanila ng manugang na si Mitya Kotsyancic. 3 buwan pa raw tumira sa kabahay nila sa Maynila ang Slovenian. Wala raw silang nakita na anumang problema hanggang sa pag-alis pa Slovenia noong December kasama ang kanilang anak. Kalaunan, natagpo ang patay sa kanilang apartment doon ang Pinay dahil sa saksak. Nag-chat pa raw sa tatay ng biktima ang suspect. Nagpaabot daw ng pagkikiramay pero blinak din pagkatapos. Sabi ko, mag-ingat ka doon dahil mag-isa ka lang. Yun lang yung huli naming usapan talaga noon. Tapos yun, niyakap din yun yung kapatid niya. Pagbayaran mo yun, yung ginawa mong, pinatay mo yung anak ko, dinala mo pa talaga dyan sa Slovenia para patayin lang. Ang Department of Foreign Affairs nangako na mula ngayon hanggang sa susunod na linggo ay maiuwi na sa Pilipinas ang labi ni Facturan. Paglilinaw ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega sa panayam ng Balitang Hali kahapon, kahit sinasabing may mental illness ang suspect, dapat hintayin muna ang resulta ng investigasyon ng Slovenian authorities. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa sensitibong balita. Sa gitna ng pagbibigay ng kanyang extrajudicial confession, binaril na isang lalaki sa Valencia, Bukidnon ang kanyang sarili. Cecil, ano nangyari doon sa lalaki? Rafi, patay ang lalaki. Ayon sa pulisya, bigla umanong inagaw ng lalaki ang baril at saka pinaputukan ang kanyang sarili. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Dead on arrival sa ospital ang isang suspect na sumuko sa kasong panggagahasa at pagpatay sa isang babaeng 5 taong gulang sa Valencia, Bukidnon. Ayon sa Valencia City Police, habang nagbibigay ng salaysay ang suspect para sa kanyang extrajudicial confession kasama ang kanyang abogado, bigla umano niyang inagaw ang baril ng isang pulis at agad pinaputukan ang sarili. Confession nga siya ang naghimok sa maong krimen. But then sa ongoing nga pagkuha og affidavit ngadto kaniya, kalit lamang do nakaposas kini siya nga nakabutang sa atubangan sa iyahang kalit lamang kini ang ibundot niya ang pusil sa ato ang investigator nga maoy nagkuha sa iyahang affidavit o dito iya kining gipusil sa iya sa bahin sa iyahang ubos sa iyahang chin. January 11 nang matagpo ang patay ang 5 taong gulang na biktima sa isang tubuhan sa barangay Baguntaas. Dito sa Valencia, mga bata man yung pagtripping ng mga ripis. Nagsagawa na ng investigasyon ng pulisya. So far, wala kita information nga ato ang nadawat nga nahilabigit kini sa illegal na droga. He is not also a former surrenderee. No, wala siya nabutang sa ato sa badak as one nga as adunay impormasyon nga nahilambigit sa paggamit sa illegal nga droga. Sa
Sa General Santos City, hinuli ang isang lalaki dahil sa pagsusuot ng police uniform kahit hindi naman siya pulis. Ayon sa pulisya, nakita ang sospek na nagpapalitrato sa estatwa ng SAF 44 sa parking area ng kampo. Kabalo na tanga Lunes, dagang kagigiter nga mga walk-in nga mga complainant diri sa sud sa Camp Lira. So daghan mo na sila support unit diri sa atong kampo. Mao nga giting advantage po to niya nga pa-picture sa atong mga establishment diri. Labi na kay dool na nga atong anniversary sa SAF 44. So siyempre makagain siya extortion activities. Nang hinga ng mga pulis ng PNP ID at ibang dokumento ang lalaki, wala siyang maipresenta. Wala rin sa tamang pwesto ang decorative awards sa uniforme. Napag-alamang nabili umano ng sospek online ang uniform. Base sa Article 179 ng Revised Penal Code, bawal ang pagsusuot ng uniforme ng pulis ng mga hindi autorisadong individual. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek. Sa Talisay, Cebu, huli sa magkakahiwalay na insidente ng pagnanakaw ang 5 shoplifter sa isang mall. Unang nahuli linggo ng hapon ang isang babae at lalaki na nagnakaw ng items na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Mabuti at nahuli sila habang palabas. Lingi konti yung mga personnel ng mall, doon sila sumasalisi, doon sila tumatakas. So, dala-dala pa yung basket? Yes, dala-dala mismo yung basket. According sa kanila, doon sa pag-debrief natin, selective din sila. May mga malls talaga na tinatarget nila. So after this, makikipag-dialogue nga ako sa mga concerned malls. Sa isinagawang follow-up at hot pursuit operation, 3 pang katao ang nahuli. Nakuha mula sa kanilang sasakyan ng assorted grocery items na hinihinalang nakaw. Napag-alaman din ng mga pulis na ninakawan din ng grupo ang establishmento sa ilang karatig lungsod sa probinsya ng Cebu. Galing umano ang mga sospek sa Baguio City at sa Malabon sa Maynila. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga inaresto. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Davao City, nagkaharap na sa City Transport and Traffic Management Office ang nag-viral na driver at sinagasaan niyang traffic enforcer. Paliwanag ng driver, tumaas ang kanyang blood pressure dahilan ng pangyayari. Wala rin daw siyang intensyong manakit, pero hindi kumbinsido sa rasong ito ang Traffic Management Office. Pwede naman daw kasing huminto ang driver nang unang beses siyang parahin ng enforcer, pero tumakas pa rin siya. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang mga dokumento para sa paghahain ng reklamo laban sa driver. Wala namang pahayag ang enforcer. Trailer pa lang, intense at action-packed na agad ang Lolong Bayani ng Bayan. Ready na ulit for adventure ang karakter ni Kapuso Prime action hero Ruru Madrid na si Lolong at ang kanyang giant kasangga na si Dakila. Sa Season 2, kaabang-abang muli ang mga kakaharapin ng mga lahi ng Atubao, pati na rin ang mga bagong karakter. Ang isa sa mga highlights sa patikim, ang kasal ni Lolong at ni Elsie, karakter ni Shaira Diaz, na mauuwi yata sa trahedya. Abangan yan at iba pa sa dambuhalang comeback ng Lolong sa Lunes, 8 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream, habang 9:40 p.m. ang delayed telecast dito sa GTV. Inoperahan ng mga espesyalista ang lalamunan ng 81 anyos na lalaking yan sa Lima, Peru. Kwento ng isang surgeon, 4 na araw nang inirereklamo ng senior citizen ang masakit at hirap na paghinga. Nang tingnan po ang x-ray, ayun, may nakabara palang pustiso sa lalamunan niya. May sakit na epilepsy ang pasyente at nang minsang atakihin ng kumbulsyon, ang pustiso na inakalang naluwa, nalunok pala. Naalis naman po ng mga doktor ang pustiso na bumara sa kanyang hypopharynx. Na-discharge na rin mula sa ospital ang lalaki. Itinaas ang speed limit sa ilang expressways sa bansa. Mula sa 60 km per hour, 80 km per hour na ang ipatutupad na speed limit sa mga diretsyong daan sa NAIA Expressway at Skyway Stage 3. Epektibo ito sa NAIA X simula ngayong araw at sa January 20 naman sa Skyway Stage 3.
Ayon sa operator nitong San Miguel Corporation Infrastructure, layo ng adjusted speed limit na mapabilis ang biyahe ng mga motorista habang tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Nagsagawa po ng press conference ang COMELEC ngayong umaga matapos ang utos na temporary restraining order ng Korte Suprema. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, tiniyak nga ng COMELEC na tuloy ang automated elections natin sa Mayo sa kabila po ng pinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para doon sa 5 aspirants na hindi po nakasama ang pangalan sa iniimprentang balota ng COMELEC. At Connie, aminado rin ng COMELEC na mabigat sa kanila yung naging desisyon ng Korte Suprema kasi January 6 pa nag-iimprenta ng balota ang COMELEC at kagabi nga ay agad itong ipinahinto ng COMELEC matapos pong lumabas yung TRO mula sa Korte Suprema. 6 million ballots na raw ang naimprenta at ito ay para sa national position o yung balota sa pagkasenador. Sa estimate po ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang halaga nito kasama na yung pasweldo sa tao at iba pang gastusin related dito. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi pa nag-iimprenta ng balota para sa local positions gaya ng congressman, governor at iba pa. Isa sa 5 nabigyan ng TRO ay si Subair Gintum Mustafa. Ito po ay senatorial aspirant kaya kailangan isama yung kanyang pangalan doon sa listahan ng mga pagbobotohan sa pagkasenador. Ayon sa COMELEC, bagamat nagpaghandaan nila ang posibleng paglalabas ng TRO ng Supreme Court, hindi nila inasahan na may madaragdag pa sa pangalan ng senatorial candidates dahil sinala na nila itong mabuti. Gayunman, susunod daw sila sa Korte Suprema. Yun nga lang, kailangan daw baguhin muna ang Election Management System o EMS at maging ang database ng candidates. Nangangahulugan din daw ito na kung sisingit ang pangalan ni Mustafa sa alphabetical arrangement ng pangalan sa balota, merong magbabago sa numero ng mga aspirant na kasunod niya. Ipinahinto na kagabi ng COMELEC ang printing ng balota. Tumaasa sila na makakapagpatuloy ang printing sa Lunes o sa Martes. Ngayon nga lang, sabi po ng COMELEC, ay may ilan pang kaso ng pagpapila sa Korte Suprema na nakabinbin at umaasa raw sila na sana ay hindi na gaano pang maaantala ang pag-iimprenta nila. Connie, sa ngayon, ang sinasabi ng COMELEC ay 2 weeks yung nawala sa kanila kasi nga January 6 pa sila nagsimulang mag-imprenta. Ngayon man ay hahabulin daw nila ito at gagamit pa rin sila ng iba pang makina ng National Printing Office. At kaugnay naman po sa balota na naimprenta na, ito po daw ay ire-report nila sa Commission on Audit at kailangan ng sirain para mawalay agam-agam na maaari pa itong magamit. So Connie, yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kaugnay naman po sa pagpapatigil ng pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon 2025, makakapanayan po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Welcome po sa Balitang Hali, Chairman Garcia. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, sa mga kababayan natin, magandang tanghali po. Tama po ba, kanina sa report po ni Sandra, maaari ho kayong mag-resume ng pag-iimprenta by Monday? Tama ho ba yon? Hopefully po sana, Ma'am Connie, dahil pinaparas na po natin yung mga dapat lahat gawin, lalo na yung pagsasama po ng pangalan ng nakakuha ng TRO na isang senatorial candidate. At syempre, pati po yung ating pong election management system, pati po yung database, kasama na rin po yung pagbabago ng lahat ng ballot phases ng buong bansa na gagawin. At sana po matapos ang lahat ng yan kasama ang trusted build hanggang Monday. Kung by Monday, makapag-imprenta muli tayo back to zero ng ating pong balota. Okay. Is there any chance, sir, na dahil nga TRO po ito, no, at magkaroon ng panibago pong pagbabago doon sa desisyon po ng Korte Suprema, are we to say that maimprenta na naman tayo ulit at paano ho ang magiging direksyon na ng COMELEC pag ganon? May nagtanong po sa atin ang katanungan paano kung may panibagong TRO. Yes, at darating na halimbawa linggo. Opo. Alam niyo po, talagang sana nagdadasal tayo na ito'y huli at una na restraining order. Bagamat, yan po ay diskresyon ng ating kataas-taasang hukuman. Yan po ay ginagalang po natin. At titinan po natin kasi alam niyo po, sobra na po kami na din yung 2 weeks po
na nag-imprenta tayo ng 6 na milyon na balota, Ma'am Connie, pag dinagdag na muli natin ito, talaga pong delay na po kami. Kung kaya naman hindi ko po muna masasagot yung katanungan kung ano mangyayari sa amin kung sakali may panibago pong TRO halimbawa at ang ating pong kataas-taasang hukuman without influencing the decision of the course. Supreme. Pero napakalaki pong kawalan, lalo na sa ating pong budget na 150 million, hindi ba, pesos na ginastos na po sa ballot printing. Saan ho ninyo kukunin muli itong 150 million na nasayang na po? Actually, Ma'am Connie, hindi po muna namin pinag-uusapan kung saan kukuhanin. The COMELEC can always realign sa budget po natin. Basta ang importante po muna talaga ngayon, Ma'am Connie, makapagsimula na muli ng printing ng balota. Sapagkat on the average, pag nagkataon, dapat po mga 2 milyon na balota ang ating magagawa sa isang araw pagka po nagsimula tayo muli ng printing. Ito pong nakaraan, dapat po mga more or less 950 to 1 million eh. Dahil po sa na-delay sa atin, dapat mga 2 milyon ang balota na may imprenta natin. So yan po yung kinakaharap natin na challenge. But again, sa mga kababayan natin, wag po kayong mag-alala. Kaya po ito ng COMELEC sa tulong at awa ng Diyos. At the same time, we are in control of the situation. So just to clarify, Chairman, yung 5 pong aspirants na nabigyan po ng TRO, isasama na yung mga pangalan nila dito po sa reprinting? Yes po, isa pong national candidate for senator at 4 is for local positions naman po. Okay, habang hindi pa po kayo nagre-reprint ng mga baloto, ano po muna yung mga paghahandaan ng COMELEC para, sabi nga, hindi humasayang ang oras po ninyo? Aliban po doon sa ating aayusin patungkol sa printing ng balota muli at yung mga ballot faces, syempre po pinaghahandaan na namin yung training ng mga electoral board members. Halos 1 milyon po yan sa buong bansa ng mga miyembro po ng DepEd. At the same time, yung po mga support staff, kasama po ang mga principal na ating pong ite-train, paano gamitin ang mga bagong makina, paano i-set up halimbawa yung ating pong mga Starlink na gagamitin po natin sa araw ng halalan. So lahat po yan ay kasama po sa mga ginagawa po natin paghanda. At syempre, Ma'am Connie, na-move din po kasi namin yung ating dapat nagagawin na mock election, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa abroad dahil nga sa pagbabago ng mismo mukha ng balota at mga pangalan. So yan po yung lahat kasama sa paghahanda po natin. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update at sa inyo pong oras. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Yan po naman si COMELEC Chairman George Garcia. Dalawang manggagawa ang patay matapos matrap sa nasusunog na warehouse sa Barangay Ilang, Davao City. Ang mga biktima pawang mga lalaki at nasa edad 19 at 20. Batay sa inisyal na investigasyon, aabot sa mahigit 8 milyong piso ang pinsala ng sunog kahapon. Inaalam pa rin ang sanhi ng apoy. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga may-ari ng warehouse. Update sa ibinalita naming rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Cebu City kahapon. Gusto na silang pagbawalang sumali sa Grand Parade ng Sinulog Festival. Ayon sa Sinulog Foundation Incorporated na organizer ng Sinulog Festival, naalarma sila sa batuhan at habulan ng grupo sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan noong January 12. Ayaw na nila itong maulit lalo't ang Sinulog Grand Parade ay paraan daw ng pagbibigay pugay kay Senyor Santo Niño. Ipatatawag daw ng Sinulog Foundation ang kinatawan ng 2 grupo para siguraduhing hindi na ito maulit. Ilang araw bago ang Sinulog Festival dito sa Cebu, patuloy ang paghahanda para sa aktibidad ng pista katulad ng Fluvial Procession. Ang miinit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Onboard tayo ngayon sa vessel ng Philippine Coast Guard kung saan kasalukuyang isinasagawa ang dry run ng Fluvial Procession in line with the celebration sa fiesta ni Senyor Santo Niño. Pasado alas 8 kaninang umaga sinimulan ang dry run ng Fluvial Procession na pinangunahan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Maritime Police na magiging escort din ng galyon na sasakyan ng imahe ng Santo Niño. Ang galyon na may pangalan na Santo Niño de Cebu ay pagmamay-ari ng pribadong individual. Binabaybay nila ang kahabaan ng Mactan Channel mula start hanggang endpoints ng Fluvial Procession na gaganapin ngayong Sabado, January 18, 2025. Nasa 8 nautical miles o 11 kilometers ang binaybay ng mga sasakyang pandagat mula sa daungan ng NAVFORCEN headquarters sa Lapu-Lapu City papunta sa Sisilex at pa-U-turn papunta sa Pier 1 sa Cebu City kung saan dadaong ang imahe ng Santo Niño. Layunin ng dry run para masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok
ng Sea Precision. Kabilang na ang 320 registered participants na mas marami ngayong taon ayon sa PCG. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na bawal ang mga batang may edad 12 years old pababa, lalo na sa mga maliliit na bangka na sasali sa prosesyon sa dagat sa bilis na 7 to 8 knots ayon sa PCG. Matagumpay naman ang dry run ngayong araw pero panawagan nila sa mga sasali na mag-ingat at susunod sa safety protocols para iwas disgrasya. Mula dito sa Mactan Channel sa Cebu, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Pit Senyor, mga kapuso. 2 linggo na lang bago ang Chinese New Year. Sa country of origin niya na China, mas kilala yan bilang Spring Festival. Kabi-kabila na nga ang paandar at atraksyon doon para sa pagdiriwang ngayong taon. Eto na, naglalakihan po, Nagniningning at makukulay ng mga parol sa Sichuan Province. Itatampok ang mga yan sa taunang International Dinosaur Lantern Show. Very demure man, agaw pansin din ang higanting parol sa Beijing na may disenyong peony. Sa Shanxi Province, tapos na rin ang recording ng mga opera performances na ipalalabas sa festival. Dagsana nga mga umuwi sa mga istasyon at terminal para sa Spring Festival. Ayon sa mga otoridad, inaasang aabot sa 9 billion ang domestic trips ngayong taon. Wow na wow! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.